Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Plunderer. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Dito natutukoy ang kahalagahan ng tao sa pamamagitan ng isang numero sa kanilang katawan. Kung umaabot ito sa 0 mamamatay sila. Sa isang post-apocalyptic na lipunan, ang halaga ng mga tao ay natutukoy sa pamamagitan ng isang bilang ng mga nakatatak sa kanilang mga katawan. Kung ito ay umabot sa 0, sila ay kaladkarin sa isang hukay ng kadiliman. Nasaksihan ni Hina ang pagkaladkad sa kanyang ina sa kailaliman, ngunit pagkatapos lamang niyang matanggap ang isang glass orb na naglalaman ng 10,000 sa loob at sinabihan siyang hanapin ang legendary ace na may puting bituin. Naghanap si Hina ng 5 taon bago nakilala si Lick, isang nakamaskara na perverted idiot, at ang kanyang amo, si Nana, na nagpapaliwanag na dapat sundin ng lahat ang utos ng sinumang may mas mataas na bilang. Ipinaliwanag ni Hina na ang kanyang numero, 441, ay kumakatawan sa 44,100 kilometro na kanyang nilakad. Isang sarhento na mayor na may bituin sa mukha ang nagsasabing siya ang ace kapag nakilala niya ito. Tinangka niyang molesyahin siya hanggang sa ipakita niya ang 10,000 orb na mali niyang natukoy bilang balota at nagtangkang magnakaw. Dahil mas mataas ang numero ni Hina, inutusan niya itong huminto. Gayunpaman, nilinlang niya siya sa isang star stake, isang tunggalian kung saan tumaya sila sa kani-kanilang mga numero, at pagkatapos ng matinding pagkatalo sa kanya, kumuha siya ng 440 mula sa kanya, naiwan siyang may isa lamang. Dahil ang alamat ng ace ay 300 taong gulang, ipinahayag niyang hindi siya ang ace dahil ang ace ay matagal nang pumanaw. Dumating si Lick nang hindi inaasahan at itinaya ang kanyang sariling numero, negatibong 999. Habang nakikipaglaban sila, napagtanto ng sarhento na imposible ang gayong numero, maliban kung si Lick ay isang may-ari ng balota na may numerong balota upang artipisyal na itaas ang kanyang numero sa itaas ng 0. Inihayag ni Lick ang kanyang sarili sa maging Lickbuck, ang tunay na legendary ace, na may puting bituin at ang bilang ng mga kalaban na natalo niya, 5,700, na nakalimbag sa kanyang espada. Ilang siglo na ang nakalilipas, sumiklab ang pandaigdigang labanan na kilala bilang Waste War. Ang isang pangkat ng mga mandirigma na kilala bilang aces ay nakilala ang kanilang mga sarili na may higit sa tao na mga gawa ng lakas, na nawala lamang kapag natapos ang digmaan. Ang sobrang bilis ni Lick ay nagbibigay daan sa kanya upang madaling talunin ang mga sundalo, na nagpapakita na ang kanyang mga yapak ay sapat na malakas upang basagin ang lupa. Ipinaliwanag ni Nana na habang ang 5,700 ay kumakatawan sa bilang ng kanyang mga talunang kalaban, -999 ay kumakatawan sa bilang ng mga kababaihan na tumanggi sa kanya. Natalo ni Lick ang sarhento ng madali, binawasan ang kanyang numero sa 1 at ibinalik si Hina sa kanya, kasama ang ilan. Ninakaw ni Lick ang 10,000 balota ni Hina at binigyan siya ng stuffed doll bilang kapalit. Nasasaktan si Hina sa pagkawala ng alaala ng kanyang ina. Inihayag ni Nana sa ibang pagkakataon na itinago ni Lick ang balota sa manika at nagkunwaring ninakaw ito sa harap ng mga saksi, dahil ilegal ang mga balota, kaya hahanapin lamang siya ng mga sundalo at iiwan si Hina. Maluhaluhang sinubukan ni Hina na pigilan si Lick na umalis, ngunit nang hindi niya pinansin ang mga pagsusumamo nito, sumigaw siya na hinahamak siya nito, na pinataas ang kanyang marka mula -999 hanggang -1,000. Binaliwala ng hukbo si Hina at nagsimulang hanapin si Lick, sa paniniwalang siya ang nagmamay-ari ng balota. Si Master Sergeant Lin May at ang kanyang subordinate, Sergeant Pele Pop Oro, ay nakaistasyon sa isang tahimik na nayon, kung saan ginugugol ni Lin ang kanyang oras sa pagboboluntaryo at pagtaas ng kanyang bilang batay sa bilang ng mga nangangailangang tao na kanyang tinutulungan. Sa batayan ng isang paglalarawan kay Lick, nahuli ni Lin ang isang malapit na lalaking nakamaskara na, nagkataon, ay si Lick. Gayunpaman, pinananatili niya ang kanyang hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang negatibong 1,000 at pag-iyak sa mga babaeng tumanggi sa kanya. Kasunod ng kakilakilabot na payo ni Pele, sinubukan ni Lin na tulungan si Lick na gumaan ang pakiramdam sa pamamagitan ng pag-set up sa kanila sa isang petsa ng awa. Gayunpaman, ang karaniwang gawin ng pangangapa ni Lick ay nagdudulot ng pagtaas ng bilang ni Lin, dahil ang pangangapa ay nakakatulong sa baluktot na si Lick na gumaan ang pakiramdam.
Tinanggal ni Lin ang maskara ni Licht para ipakita ang kanyang pagkakakilanlan. Ninakaw ni Licht ang kanyang espada, para lamang matuklasan na si Lin ay isang martial artist din. Sa maikling alitan nila, nabalisa siya sa panliligaw ni Licht kaya nakatakas siya nang ipikit niya ang kanyang mga mata na naghihintay ng halik, na ikinainis niya. Muling lumitaw si Licht, at hinabol niya siya sa buong nayon, kung saan maraming hindi pagkakaunawaan ang naging dahilan upang maniwala ang mga taga-nayon na sila ni Licht ay nag-aaway ng magkasintahan, at muling nakatakas si Licht nang magreklamo siya na laging nalalantad ng kanyang uniforme ang kanyang damit na panloob. Napagpasyahan ni Hina na dapat niyang bigyan ng babala si Licht tungkol kay Teniente Murdoch, ngunit hindi niya magawa dahil kailangan muna nilang itayo muli ang bagon ni Nana. Iniligtas ni Licht si Lin mula sa kapahamakan nang bigla siyang inatake ni Murdoch at ng kanyang mga sundalo. Kasama ng kanyang balota, na nagbibigay daan sa kanya na lumikha ng mga sandatang bakal, ang numero ni Murdoch ay ipinahayag na 700, kaya palayaw niya ang Iron Jail. Nakakagulat na nabigla si Licht, at ibinunyag ni Murdoch na itinago niya ang kanyang totoong numero na 12,500, na higit sa 2 beses kaysa kay Licht. Nakuha ni Murdoch ang espada ni Licht, ngunit ibinalik niya ito. Ibinunyag niya na ang kanyang numero ay kumakatawan sa kanyang mga paniniwala at ang kanyang hindi nababasag na mga sandata na bakal ay pinalalakas ng kanyang mga paniniwala. Natrap niya si Licht kaya sumuko si Licht. Inakusahan ni Murdoch si Licht, batay sa kanyang estilo ng pakikipaglaban, na naging isang sundalo. Nagpasya si Murdoch na pahirapan si Licht pagkatapos niyang tumanggi na sumagot, ngunit namagitan si Lin at nasugatan. Pinagalitan ni Murdoch si Lin dahil naiinis siya sa kanyang pagtanggi na parusahan ang mga kriminal na pabor sa kanyang gawaing kawang-gawa. Nakatakas si Licht sa kanyang mga pagpigil, na inihayag na noon pa man ay kaya niyang basagin ang bakal ng mga Murdoch. Habang inilalabas nila ni Murdoch ang kanilang tunay na kakayahan, humihingi si Licht ng paumanhin mula sa kanya dahil sa pag-aakalang tamad si Lin, sa kabila ng katotohanang palagi niyang hinihigitan ang lahat. Nahulog si Lin pagkatapos ng kanilang pag-aaway ay naging sanhi ng pagbagsak ng isang bangin, at sinubukan siyang seluhin ng nagsisisi na si Murdoch, ngunit unang nahuli siya ni Licht. Nagawa niyang insultuhan siya, pinagalitan siya at binabaan ang kanyang bilang sa -1,001. Pagkatapos, ibinigay niya siya kay Murdoch, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Natuklasan ni Hina at Nana si Licht at ipaalam sa kanya na pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban sa Iron Jail, Murdoch, lahat ng mga kalsada ay naharang. Lumilitaw na naiinggit si Hina na si Licht ay nakikipaglaban para sa ibang babae at pinagsabihan siya sa pag-abandona sa kanya. Napilitan si Licht na pigilan si Pelmo na mahulog sa kanyang kamatayan mula sa isang pang-eksperimentong sasakyang panghimpapawid. Hiniling ni Pelmo kina Licht at Hina na tulungan siyang matupad ang kanyang pangarap na paglipad, sa kabila ng katotohanan na ang pagsasaliksik sa paglipad ay isang malaking paglabag. Binago ni Licht ang kanyang pinakabagong disenyo ngunit nag-aalala siya na inilagay siya nito sa panganib, sa kabila ng papuri ni Hina. Tinanong ni Hina si Licht kung ano ang kanyang panaginip, ngunit tumanggi siyang ihayag ito at sa halip ay sinabi niyang gusto niyang makita ang kanyang damit na panloob. Nag-ambala si Pelmo pagkatapos makumpleto ang bagong sasakyang panghimpapawid. Ang pagdating ng mga sundalo ay nagpilit kay Licht na sirain ang sasakyang panghimpapawid. Ang mga sundalo ay umalis pagkatapos na maisip na ang mga pakpak ay nasira lamang sa mga layag ng windmill. Ibinunyag ni Pelmo na ang kanyang bilang ay batay sa kanyang mga pangarap na natutupad, ngunit ito ay bumababa sa tuwing ang kanyang mga eroplano ay nabigong lumipad, at ito ay umabot na sa 0. Tinangka ni Hina na iligtas siya, ngunit lumalaban ang kalaliman. Nang tumama ang kalaliman sa espada ni Licht habang sinusubukan niyang iligtas si Hina, nakaranas siya ng marahas na flashback. Masayang pumasok si Pelmo sa kailaliman, kumbinsido na hindi ito kamatayan kundi ang pasukan sa ibang mundo, at nangangakong babalik balang araw. Halos mawalan ng malay si Licht habang kumikislap ang mga numero sa kanyang kaliwang mata. Isinasaalang-alang ni Licht na umalis ngunit sa huli ay nagpasya na manatili pagkatapos hilingin sa kanya ni Hina na manatili sa kanyang tulog. Naabutan ni Lin si Licht, salamat sa pagliligtas sa kanya, at pagkatapos ay sinubukang arestuhin siya. Si Lin at Hina, nang magkakilala, ay nagpalitan ng mga kwento tungkol sa kung paano nila nakilala si Licht at nagalit sa kanya. Nakasagupa nila ang isang sugatang sundalo mula sa isang ganap na nawasak na karatig bayan. Walang nahanap na nakaligtas si Murdoch.
Ang lawa na katabi ng bayan ay naglaho sa ilalim ng isang malawak na bangin. Sinasabi ng isang sugatang sundalo na lumabas mula